Ilang Hollywood celebrities ang kabilang sa libo-libong lumikas mula sa California sa Amerika dahil sa mabilis na pagkalat ng wildfire. Yan at iba pang mga balita abroad sa report ni Tina Panganiban Perez. Nagkulay pula at kahelang bahaging yan ng Los Angeles sa California dahil sa nagpapatuloy na wildfire na nagsimula sa isang residential area roon. Nasa 30,000 katao na ang inilikas, kabilang ang ilang Hollywood celebrity tulad ng singer-actress na si Mandy Moore, Star Wars star Mark Hamill, gayon din ang aktor na si James Woods. Ang anak ni Tom Hanks na si Chet, sinabi sa isang Instagram story na nasusunog ang Pacific Palisades neighborhood kung saan siya lumaki. Kasama naman ang ina ni Golden State Warriors head coach Steve Kerr sa mga taga-Pacific Palisades na lumikas. Puspusan ng pag-apula ng mga bumbero, lalo't mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. May mga aircraft na rin sumalok ng tubig mula sa Pacific Ocean para ibuhos sa apoy. Nagdeklara na ng state of emergency sa lugar at nakaposisyon na rin ang mga truck ng bumbero, aircraft at mga otoridad sa Southern California sakaling kumalat pa ang apoy. Nilipad at binalibag ng malakas na hangin ang mga luggage container na yan sa Jeddah, Saudi Arabia. Nangyari yan sa isang airport sa gitna ng malalakas na ulan at thunderstorms doon. Pare, hold. Pare, hold. All parking here in Gate 12, all car is accidentally touched by all containers. Kasama sa mga napuruhan ng masamang panahon ng Mecca na itunuturing ng mga Muslim na holiest city. Nagmistulang ilog ang mga kalsada dahil sa baha. Lumubog sa tubig ang mga sasakyan. Nagpadala na ng rescue teams para tulungan ang mga stranded na residente. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap ng bagong adventure ngayong bagong taon, idagdag sa bucket list ang pag-akyat sa isang bundok sa Benguet. Di raw mararamdaman ang pagod dahil sa nakabibighaning tanawin. G-Tay dyan sa report ni Ian Cruz. New Year, new adventure! At ngayong 2025, G na tayo sa Mount Pigingan sa Itogon, Benguet. Biyahe pa lang sakay ng jeep, breathtaking na ang view. Halos 2 oras ang biyahe bago marating ang registration area sa Sitio Baloco. At mula rito, kailangan maglakad ng 30 minutes papunta sa simula ng trail. May tatawiring hanging bridge pero tiyak mawawala ang iyong kaba dahil sa tanawing nakakalula ang ganda. Matapos ang 1.5 oras, mararating na ang campsite. Dito, pwedeng maglatag ng tent para magpahinga o matulog. At pag narating na ang summit, sulit ang pagod dahil sa nakabibighaning tanawin. Halos abot kamay mo na nga ang ulap. May mga burol na sagana sa pine trees, tanaw ang magandang view at landscape ng Cordillera Region. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila dumiskarte ang isang asong naligaw para muli silang magkita ng kanyang amo. Usuan na yan sa report ni Oscar Oida. Tila nakikipagkarera sa motorsiklo ang isang aso, pero tumigil din ito nang pumreno ang nagmumotor na magkasintahang Denise Ann at David. Nang umalis sila, nakabuntot pa rin ang aso. Halos 3 kilometro ang tinakbo ng aso mula Lawag City hanggang sa nakarating sa bahay ng magkasintahan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Naroon pa rin ang aso't 6 mo'y nakabantay dahil tila naligaw. Hindi sila nag-atubiling alagaan muna ito. Nanawagan daw sila sa social media para matrace nila ang fur parent nito. Matapos ang 2 araw, natuntun nila ang amo ng asong ang pangalan pala ay Douglas. 1 linggo na pala siyang hinahanap ng kanyang fur parent. Nalaking pasasalamat sa magkasintahan na nagmalasakit at pansamantalang nag-aruga kay Douglas. Ay parang taong na rin po yan, masyado po siyang malambing, kumakatok sa kwarto. Siya ang tigagising namin sa
gabi, pag gusto niya pumasok sa kwartong matulog. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.